So, magandang gabi po sa inyong lahat. And I'm back sa isa naman pong gabi na kung saan pag-uusapan na naman po natin ang mga kaganapan sa ating ahensya. Particularly, ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang kakatapos lamang na checking of school forms of school year 2024-2025. So, sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Sir Weds, ang isa po sa mga naging kasama na nag-design po ng mga school forms phase 1, phase 2, 3 and 4 po sa school forms checking, school forms and engineering team. Na siya rin pong kabilang rin po sa mga tao behind sa na-orient, involved sa policy making ng school forms and particularly sa checking po ng ating mga school forms. So before anything else, I would like to congratulate our teachers for completing the most essential document report sa buong taon sa ating ahensya, ang mga school forms sa ating paaralan. So shoutouts po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ngayong gabi po, talagang magiging po tayo, no holds bar po tayo sa mga ibibigay po nating mga opinyon, mga obserbasyon, at mga nakita po nating mga hindi yata tugma sa mga pulisiya na inilabas po ng ating ahensya na siyang pinapraktis pa rin ng ating mga mangilan-ngilang mga tumpok o pangkat na nag-check ng mga school forms po sa ating paaralan. So anyway, we will begin right now. It's already 8:50 a.m. sa aking pong relo. So kung meron po kayong mga comments, suggestion, at mga opinion, o kaya gusto nyo rin po maglabas ng inyong mga saloobin hinggil sa mga naganap na pamamaraan at pagsasakatuparan ng DepEd Order 11 Series of 2018, also known as the policy guidelines or the policy about the checking of the school forms in our schools here in the Philippines. So, without further ado, i-address ko po muna yung mga 7 ba to sila lahat? 7 po ito, na mga ibinigay po sa akin na mga practices na medyo nakakabahala kasi it's already 2025 and then the policy guidelines po ng school forms was released last 2018 pa. 2018 pa po ito release. And it's already 2025 already. It's already 7 years old. Pero ano ba yan? So first things first, ang una pong issue na ibinato po sa atin o nalaman po natin ay patungkol po sa School Form 10. Specifically po sa elementary. Ano po ba nangyari doon? During the checking daw, gustong ipa-erase, ipabura ang quarterly grade sa School Form 10, yung final grade, yung general average sa quarterly grade. Gusto pong ipatanggal yun. Kasi, ang nangyari pala, si teacher, ang ginawa niya, nilagyan niya po ng quarterly grade ang kanyang School Form 10 sa kanyang mga bata. So, ano po yun? Ito po, ipapakita po natin, ito po yun. Yan. Yan pong general average sa baba. Nilagyan po niya ng, yung may araw na pababa po dyan, nilagyan po niya ng quarterly grade ang kanyang School Form 10. And then, another case, sa School Form 10 pa rin, is nilagyan niya po ng final rating yung kanyang components sa MAPE. So, dalawang case ito. Different instances na nangyari. First case, nilagyan ng quarterly average grade yung School Form 10. Yung second case, nilagyan ng final rating yung components ng MAPE. In both cases, ang gustong mangyari ng checker, ipabura, ipatanggal. Ibig sabihin, kasi naka-ballpen po yan,
Iko-correction tape. Lalagyan raw po ng correction tape yung bawat quarterly grade na binura, and then ipapa-countersign po kay school head. At the same time, yung mga naglagay rin po ng final rating sa components ng MAPE, ang gusto rin daw po ng checker, ipa-erase, ipabura. Lalagyan rin daw ng countersign ng school head. So ano po ang hatol natin dyan? Unang-una, for the last 7 years at for the last 6 years po, except this year, nagkaroon po ng National Orientation on DepEd Order number 11 Series of 2018. Taon-taon po yan, since 2018 to 2024. Meron po tayong national reorientation po niyan. In fact, kung familiar po kayo sa aking YouTube channel, naka-upload pa rin po doon ang mangilan-ngilang mga national orientation na mula mismo sa central office na paulit-ulit pong binanggit na kung naisulat na ng teacher yung quarterly rating sa buong learning area, sa general average, huwag na pong ipabura. Uulitin ko po. At paulit-ulit po itong binagabanggit for the last 6 years. Kung naisulat na ang quarterly rating sa general average, sa school form 10, huwag na po itong ipabura. Bakit? Kasi po, it does not invalidate the form. Hindi naman po mali yung ibinigay na rating ni ma'am. Hindi po niya ito mai-invalidate ang school form 10. At the same time, kung nilagyan rin po ni ma'am ng final rating ang bawat component sa MAPE, nilagyan niya ng final rating ang music, or yung arts, or yung PE, or yung health, or yung apat, hindi rin po niya ito mai-invalidate ang buong school form 10. Kaya po, huwag na pong ipabura. Ang problema, ipinabura na nga, tinawag pa itong inconsistency ni checker. Naku po, problema. Ang tanong, ano ba ang legal basis natin kung bakit pwedeng nandyan yung mga final quarterly ratings? O, di ba? Siyempre, maglalagay tayo ng legal basis. Bakit po sinabi ng central office na okay lang na nandyan siya? Kasi po, unang-una sa lahat, kung titingnan po natin yung policy rin mismo na mga inilabas ng central office, kung babasahin po natin yan, kung marunong po kayo magbasa, hinighlight ko na po para mas maging madali po para sa inyo. O, di ba? Maliwanag naman po siguro dyan. Kahit yan lang, basahin natin. Klarong-klaro na. Diyan pa lang talo na sila Maliwanag na sinabi dyan. The award for academic excellence within the quarter is given to learners from grades 1 to 12 who have attained an average of at least 90 and passed in all learning areas. Nire-recognize po ng policy na nagko-compute quarterly ang mga teachers. Yan po yung essence dyan. Bakit po nagko-compute ang teachers? Kasi mayroong Academic Excellence Awards na binibigay ng mga teachers quarterly. Yun po yung dahilan. At ang computation po niyan ay nagmula rin po sa DepEd Order number 8. The average grade per quarter. So, alam po ng DepEd Central Office ng policymakers na mayroong ganoong practices. And because of that, kung titingnan nyo po ulit yung quarterly grades structure ng scholastic record ng ating school form 10, nilagyan po natin yan siya ng space. Sir, bakit po sa junior high school wala? Kasi po, mas madalas pong nangyayari ang ganitong practices sa elementary. Kaya po, ni-recognize natin yun.
ginawa po nating mas inclusive yung School Form 10 na inirelease po natin noong 2018. Yan po yung reason behind. Maliwanag po ba? Kung kaya po, huwag na pong tanggalin. Kasi it does not invalidate the form. Okay pa rin po yung form na yun. Gusto ng teacher i-record eh. Gusto niya kasing makita, ma-appreciate ng mga sumusunod pang grade levels yung ginawa niya. Na ito yung basis ng Academic Excellence Awards niya na binigay niya sa mga bata. And he or she wants to record it in the permanent record. Yun po yung maliwanag. Shout out po kay Ma'am Rona. Hello po, Ma'am Ron. Good evening. Yes po. Magandang gabi kay Ma'am Rona. Magandang gabi, Day. So yan po yung dahilan dyan. Maliwanag naman po siguro, di ba? Kaya po, huwag nyo pong ipabura. And most of all, hindi po siya inconsistency. Kasi meron po siyang legal basis na nagmula sa common practices na ni-recognize ng central office. Kung kayo po ang nagpapabura, kayo po ang nararapat na magbigay ng legal basis ng DepEd order, ng DepEd memorandum na magsasabing dapat itong burahin at dapat itong tawaging inconsistency. Ipaliwanag nyo po yung practice nyo. Di ba? Para po mas maklaro po sa ating lahat sa field. O, yun po yung first case. Yung second case naman po, na sinumbong po sa atin, gusto raw hanapin ng checker yung transferred out nung bata, yung school form 10 nung bata. Hinanapan ng checker, si teacher, ng school form 10, yung second copy, kasi nag-transferred out na daw yung bata. So, yung original, pinadala na, dapat daw, may school copy daw si teacher. Saan nyo po kinuha yun? Maliwanag po sa DO54, as you can see in your screens right now, if the learner transferred out to continue the elementary level to another elementary school or secondary school, say junior high school, the receiving school shall request the transfer of original copy of SF10 and other pertinent documents. So maliwanag doon na yung kopya, yung original, naroon na. Nandun na sa originating school. So, sa kanila po, titingnan kung sadyang natanggap na nila yung school form 10. Kung hindi nila kinuha, yun po yung incomplete. Kung ako po, naipadala ko na sa kanila, kumpleto na po yung trabaho ko, yung responsibility ko na i-forward yung SF10. Kaya wag nyo pong hanapin sa akin. Bakit po hinanap ni checker? Hinanap daw niya yung second copy. Yung second copy po, ang magtatago po nun si records in charge. Hindi si class advisor. Ano ba yan? Parang hindi niya yata alam yung structural management ng mga records. Hindi po hawak ni class advisor yung second copy. Hawak po yun ni registrar. At tago-tago na po niya yun. Archive na po yun sa kanya. How da magtagalog? Uy, nalibago ko doon. Pasensya na, tatagalog tayo kasi national eh. Vlogger na tayo, hindi na tayo ordinaryong Pilipino. Diba yun yung sabi, hindi na tayo ordinaryong Pilipino kasi vlogger ka na. Oh, yan, hindi na. Ano ba yan? So, yun na nga. So, hindi na yun hawak ni teacher. Hawak yun siya ni registrar. At hindi rin po yun kabilang sa mga school forms na kailangan po ninyong i-check. Ano ba yan? Binigay na nga release na nga Ang accountability po nun, napupunta dun sa receiving school. Sila po yung kailangan natin kastiguhin kung yung form hindi pa po nila nakukuha.
Yun po yun. Doon po tayo, hindi sa naglabas. Doon po tayo sa tumanggap. Okay? Yun po yung maliwanag. Kumalis na nga yung bata eh. So, move on na tayo. Pag iniwan na tayo ng bata, move on na. Di pabaya una. Di ba ganun yun? Ano ba yan? Labo naman eh. Ay, nako, itong mga checker din talaga. Oh, hi. Oh, yung third case. Yung third case naman raw, kasi si teacher hindi makapag-download ng School Form 5. Oh, yun. Di ba? So, ngayon, hinanap ng checker saan yung School Form 5 mo. O, so, syempre, si teacher nag-explain. Sabi ni teacher, Sir, ma'am, kasi po, medyo, siguro, na congested po yung LIS natin ngayon, sir, ma'am. Ang nangyari po, hindi po kami makapag-download ng SF5. Bagamat po, nakapag-upload na po kami ng mga grades nila, na-encode naman po namin yung bawat marka ng mga bata sa LIS. Ay, sagot ng checker, ganito. Wala akong proof na nakapagtapos ka na nga sa mga grades ng bata. So, kailangan gumawa ka ng SF5. Yun na nga po, ma'am, sir. Hindi nga po namin ma-download kasi nga po, nag-gateway po. Gateway 504, 503 po yung lumalabas sa LIS kapag po kami nagda-download. Sagot ng checker, ay kung ganun, di gumawa po kayo ng manual. Ano po? Gumawa kayo. School Form 5, manually, encode nyo lang. Tapos, i-print nyo para makita namin. Aba naman talaga eh. Ako talaga. Ay, ang hirap pag ganun. Ang hirap nun. Alam nyo bakit? Siguro marunong tayo magbasa. Basahin po natin. Ano po nakalagay dyan? Ang hirap naman yan. Bawal po. Bawal na bawal. Ang bawat LIS-generated school form na ini-encode po ni ma'am at ni sir sa loob ng kanyang klase, bawal po itong i-edit manually. Kaya nga po nakalagay dyan mismo sa DO11 eh. It is unnecessary to retype or reformat the name of learners. Pangalan pa lang nga, bawal na. Grades pa kaya? Di ba? Yan yung punto dun. Bawal po nating i-edit or i-modify yung mismong school form na generated ni LIS. Ibig sabihin po nun, it is a violation of the policy itself kapag uutusan po natin na mag-manual encoding si teacher, si sir or si ma'am. Yung ibang teachers, ang ginawa nila, ganito. Sir, ang ginawa po namin, sir, during the checking, tapos na po kami sa LIS, nailagay na po namin yung grades. So, print screen po namin, sir. Screenshot po namin sa cellphone namin, print po namin yun. Yung nakalagay po sa LIS, yun po yung pinakita namin sa checker namin, sir. Para po makita nila na nakapaglagay na po kami ng grades. Okay din po yun. Okay po yun. Wala problema dun. However, technically wise speaking, it is unnecessary. Hindi kailangan. Kasi hindi pa rin naman po yun siya replacement ng School Form 5 eh. Pangalawa, kapag gagawin nyo po yun, yung School Form 5 po, pinipirmahan ng SCC. Pinipirmahan ni school head. Pinipirmahan ng mga members ng committee and pinipirmahan ng LIS coordinator. Yung po bang screenshot nyo, pinirmahan? Baka po hindi. Tsaka, hindi na po talaga siya kailangan eh. There's no need to check for that. So, ang dapat gawin na lang, skip natin yung SF5. Diretso tayo kay SF10. Pagkatapos natin i-check si birth, i-check si SF1 kay birth, and then after that, kapag na-verify na natin yun, kapag walang School Form 5 si ma'am kasi hindi makapag-generate, note lang po natin yun. Hindi siya inconsistency, hindi rin po siya incomplete. I-note natin siya sa SFCR natin that the SF5 was unavailable simply because the LIS couldn't facilitate it. Ang i-check natin diretso, SF1 versus School Form 10. Skip po tayo ng step. Ganun lang po yun. Huwag na lang po natin pahirapan yung sarili natin. Kaya nga po DO11, Series of 2018, streamlines the policy on the conduct of the checking of the school forms para mas maging madali sa field, sa mga schools.
hindi lalong pahirapan sila. So if that's the case, di, yung hanapin natin yung pinakamadaling solusyon. Skip the step. Ganun po yun. Ako naman, yun yung basahin kasi natin yung rationale. That's the wisdom behind the policy itself. Tingnan po natin yung nakalagay dun. Ang nakalagay po dun, it is to invalidate, to eradicate, to eliminate the unnecessary burden that are being practiced in the schools. Kaya nga po nag-streamline tayo eh. Ngayon, gusto nyo nahirapan yung teacher. Kapamanually encode niya. O so mga teachers naman na nag-initiate na nag-screenshot, well, good for you. I could not say that I will not support it totally kasi at least you're doing your best to create an initiative to further create a proof or a document that will show that you really did do what was tasked of you to do to encode the grades of your learners in the LIS. So, appreciated po yan siya. But, I would say, hindi na po necessary na screenshot kayo. Appreciated na po yun kasi hindi nyo naman po ma-finalize yung section niyo sa LIS kung hindi nyo yun ginawa eh. So, di ba? Yun po yun. So, sa mga nagsabi po na incomplete, yung mga schools natin, yung mga teachers natin na walang SF5, tsaka pinamanual encode po sila, ay naku, basahin nyo po sana yung policy. Maliwanag naman po yung nakalagay sa DO11 2018. Sana kasi minsan, kapag nag-orientation, makinig tayo sa orientation. Hindi yung feeling natin, galing na tayo. O kaya, feeling natin, we already know everything. Eh kasi, ilang beses natin yung ginagawa. Not because you've been doing it for so many times already, it doesn't mean na tama yung ginagawa mo. Kung from the very beginning, hindi ka naman pala nagbasa ng policy. O kaya, hindi ka nakinig ng mabuti dun sa orientation. Yung mahirap dun eh. Di ba? But anyway, that's the, pag ilan na yun? 1, 2, 3. That's the third case. So, good evening sa mga nag-shoutouts po dati, sa mga nag-comment sa atin ngayon. Si Ma'am Nelia, good evening po. Si Ma'am Marie Grace Viñales. And si Ma'am Maria Teresa Lavilla Suday. Oh, haba ng pangalan ni Ma'am. Tsaka masyadong Pilipino, ano? Maria Teresa. Masyadong makabansa. But anyway, continue tayo sa pang-apat na case. Ang pang-apat po na case, yung checker, ang sinabi raw ng checker na mali ang kanyang SF1, yung age, yung age daw sa SF1, sabi ng checker, ay mali kumpara sa age na nakalagay sa SF9. Okay. Ang response po natin dyan, unang-una sa lahat, yung age po na nakalagay sa SF9, granted na school checking ito ha, kapag ang nagsabi po nito is coming from the DCC, it means yung taga-DCC po, hindi na naman po nagbasa ng DO11. Maliwanag na nakalagay doon na hindi dapat babasahin yung SF9 unless merong discrepancy kay SF5 at saka SF10. Kung may discrepancy si SF5 at saka si SF10, saka bubuksan si SF9. Kapag wala naman, so hindi natin kailangan buksan si SF9. Kung sa school forms naman, kung sa inyong school, this is the time na nakita ng school checking committee na merong discrepancy kay SF1 versus SF9, ang una ko pong sagot dyan ay, hindi po yan kasalanan ni ma'am. Okay? Hindi yan kasalanan ni ma'am. O bakit? Sabihin nyo, bakit na naman sir? Sir, masyadong pro teacher si sir eh. Kaya ganyan. Ayaw niyang i-blame yung teacher. The reason why hindi po yan kasalanan ni ma'am, it's because the first school form 1 that was downloaded in this school year during the beginning of the school year of 2024-2025, the school form 1 from the LIS actually provided erroneous age. Uulitin ko po, yung unang school form 1 na i-download during the beginning of the school year, automatic po nilalagay doon yung age ng bata. Ang kaso, yung age na nakalagay po doon is mali. Kapag i-compare nyo po yung school form 1 na meron kayo sa beginning of the school year, i-compare nyo po yan sa school form 1 during the end of the school year, magkaiba po yung age na nakalagay dyan. Kasi yung latest na SF1 po, ang tama ang computation. Yung beginning of the school year po, mali.
So, yung kinopya po ni ma'am sa SF9 niya is actually the age of the learner from the school form 1 during the beginning of the school year. Kasi po, ang first time na gagawin po yung school form 9 is sa quarter 1. Sa first quarter, which is the beginning of the school year. So, doon po, first ilalagay ni sir or ni ma'am yung age. And by the end of the school year, malay ba ni teacher na mali pala yung nakalagay na HSF1, binago ng LIS, o kanino kasalanan yun? Sige nga, kaninong kasalanan yun? Kasalanan yun ni LIS, hindi yung kasalanan ni teacher. So, do not blame the teachers for the error that was provided by the system. Klaro? Kung yung nakalagay sa jeep, yung rota, nakalagay sa jeep, nakalagay doon, going to Cainta. O ikaw naman, sumakay ka kasi Cainta yung nakalagay sa ruta. Eh, yung jeep pala, papuntang, sabihin natin, papuntang Baclaran. Kasalanan ng pasahero yun o kasalanan ng driver? Kasalanan yun ng driver. Yun yung kasalanan ng pasahero. Tama ba yung metaphor ko? Okay, next case. Next case natin is, yung tanong nila, Sir, hinanap yung mga forms daw ng SPED during the checking. Wala po sa DO11 yung SPED. Yung mga special education po natin, yung mga learners, students with needs, ano yan, ano ba yung SNED? O, hindi po sila kasama sa DCC. Wala po sila, hindi po yan sila kasama. Huwag niyo po hanapin yung wala. Yung ALS nga, hindi nga kasama dyan eh. Yung ALS nga, hindi nga kasama dyan. SPED pa, hinanap nyo. Ba naman yun, oy, yung mga checker din kasi ba? May mga checker din siguro talagang pabida, no? Hindi ko maintindihan eh. Ay, naku. So, kung hanapin po nila yan sa inyo, ang sagot nyo po, saan po banda sa DepEd Order ng 11? Ma'am, sir, or sabihin natin, baka kasi ayaw nyo tawaging ma'am and sir eh. Baka gusto nyo, i-address talaga siya sa title niya eh. Doc. Doc, saan po sa DepEd Order number 11 series of 2018 na sinabi doon na kasama sa i-check ang forms ng SPED? Hindi ganun. Kayo magtanong sa kanila. Hayaan nyo silang magbigay sa inyo ng legal basis. Kasi, they who are in the top tier of the hierarchy in our agency must be well informed of the policies of our government. So, kailangan masagot nila yan. O, di ba? Kapag masagot nila yan, patay tayo. Hanapin natin yung mga forms ng SPED. Tsaka nila tawaging incomplete or inconsistency yung SFCR natin. Eh kung wala, wag na lang hanapin. Pasagutin niyo po sila. Naku naman, hirap naman sa mga ganyan eh. Sir, kung sa birthday sa school form 10, ano yun? Hindi ko nabasa yun. May comment. Ano ba yun? Hindi ko nabasa eh. May comment. Hindi ko nabasa yung comment. Sir, ano yun? Baka tinanggal yata ni ma'am. Dinilit ni ma'am, natakot. Huwag po kayo matakot. This is a safe space. Okay, next case. Sir, about sa yearly request of barangay certification in lieu of the certificate of live birth. Oh, isa pa yan. Yan. Ang tanong niya, taon-taon ba raw dapat na magbibigay ng barangay certificate yung bata kung wala po siyang birth certificate or certificate of live birth from the PSA or the city registrar? Okay. Sagutin natin. Wait lang. Kape po para sa mga malamig ang gabi. Kape ko! Baka gusto niyo po ko sponsor. Pwede naman ako magpa-sponsor. Ano, shoutouts ko na po kayo. Kape ko brown, 3-in-1. Tagal na po akong fan ninyo eh. Anyway, sagutin natin. Yung barangay certificate po ba dapat yearly ipakita ng bata?
Yung barangay certificate, shout out, pre. Ito, Sir Hensi. Si Sir Hensi po kaklase ko. Nako, okay. Una, yung barangay certificate po, basahin natin yung policy. Para at least 'di ba, maliwanag. Mahirap kasi sumagot ng ng mga comments or ng question kapag wala tayong legal basis. Mas maliwanag kasi meron tayong legal basis eh. So yung first po is yung nakalagay mismo sa policy natin sa DepEd Order number 3 series of 2018. Ang nakalagay po diyan, in the absence of a PSA, birth certificate, the parent or guardian must submit a certificate, a barangay certification containing the basic information of the child. Yan po yung nakalagay dyan. Kung wala po, kasi nakalagay yan, birth certificate from the local civil registrar or a barangay certification containing the basic information of the child. So yan pong apat. Pangalan ng bata, parents niya, birthday niya, tsaka po yung gender niya. Karugtong po niya, nakalagay doon, submission of the learner's birth certificate from the PSA or local civil registrar or barangay certification for purposes of enrollment will only be done once during the duration of a child's basic education. Ang nakalagay po or. Simple lang po yung structure ng English dyan. PSA or local civil registrar or barangay certification will only be done once during the duration of the child's basic education. Ibig sabihin, K-12. Anong gagawin doon? I-attach po yun siya sa learner's permanent record. And din po ibig sabihin na kapag yung permanent record lilipat yung bata, kasama rin pong ipapadala yung birth certificate or yung civil registrar or yung barangay certification, kasama siyang ipapadala. Kasi siya po ay equivalent form. Ano po bang ibig sabihin ng equivalent document? Equivalent form. Ano po bang ibig sabihin nun? Equivalent. Ano ibig sabihin ng equivalent? Naiintindihan po natin ba yung term na equivalent? Kahit po yung elementary student, equivalent. Ang ibig sabihin niya, nagmula siya sa word na equal. Ano ibig sabihin ng equal? Magkapantay. Pareho. So, ano? Hindi ko magets. Bakit kailangan taon-taon hihingan ng barangay certificate ang bata? Yung may karugtong pa talaga yung tanong. May karugtong pa. Ang karugtong na tanong, yung barangay certificate is good for grade 1 and kinder lang daw. Ha? Ha? Hindi ka natatawa? Nakalagay dyan, whilst during the child's basic education. Yung basic education ba, kinder tsaka grade 1 lang? Hindi kayo mahiya? Napaghahalataan tayong kulang sa comprehension. Equivalent document. So, once lang siya during the enrollment of the kid, of the boy or the girl or the student. Once lang. Hindi binanggit doon na pang kinder tsaka grade 1 lang. Ang nakalagay dyan, during the child's basic education. Kapag po yung definition nyo ng child's basic education, kinder and grade 1 lang, abay ibig sabihin po, pwede lang mag-college yung bata pagkatapos siya ng grade 1.
Utak ka. Ano ba yan? Ewan. Ay, nako. Alam ko, yung mga bata, kailangan natin idaan sa Phil-Iri, sa Carla. Pero sana, baka try natin i-test din itong mga checker. Ano ba yan? Kakainis. Nakalagay nga dyan, equivalent form siya. Or ang ginamit sa kanya, kasi magkapantay sila. Kasi ang purpose naman po talaga, may identity yung bata during the enrollment sa school. Maliwanag naman po yun. Yun yung purpose doon. Na makita natin kung sino itong batang ito. Makilala natin siya. Hindi kasalanan ng bata na wala siyang birth certificate. Hindi kasalanan ng bata na hindi siya na-register sa city registrar. Hindi kasalanan ng teacher na hindi ito ginawa ng magulang ng bata. So, bakit inconsistency or incompleteness ang magiging remarks kay teacher? Sige nga. Since when do teachers take the burden of somebody else's shortcoming? So, ibig sabihin, kung yung teacher nakatira sa bundok, yung mga bukid talaga, outskirts, hindi sa Davao Region, yung mga in conflict of the law, yung mga people, yung merong gera at lahat-lahat. So, sa bawat pagkakataon na yun, kakastiguhin natin yung teacher as inconsistent and incomplete yung reports niya kasi walang birth certificate yung bata. Kasi nga raw, kinder and grade 1 lang, yung barangay certificate. Ay, nako. Kulang sa comprehension. Pangalawa, kulang sa humanitarian factor. Yung human factor ba? Yung parang, be humane with your co-public servant. Ano ba yan? Maliwanag po yung nasa policy. Kung sila po ang nasasabi na incomplete, inconsistent siya, palabasan nyo po ng policy. Sige nga, hanapan nyo ng policy. O magbasa ulit tayo. Sirs, SF10, merong iilan na hyphen ang ginamit sa birthday, hindi slash. Dili pwede i-correct. Inconsistent na yun. Okay. Yan pong bagay na yan. Yan po, aesthetic ang tawag dyan eh. Aesthetic yan eh. Mahuhulog yan siya sa aesthetics eh. Kasi, yung nakalagay sa LIS na school form 1, yung birthday naka-hyphen. Yun po yun. Nung dinesign po namin yung school form 10, yung dinesign po namin yun siya, we were very considerate of what is the common practice in writing a birthday. Slash po yung ginagamit. Kaya po yung nakalagay doon, slash sa school form 10. Pero hindi naman po ibig sabihin na kasi hyphen yung nilagay ni ma'am, kasi sinunod niya yung nasa SF1 na structure, is automatic inconsistency paglagay sa school form 10, kasi ang nakalagay sa school form 10, yung suggestion niya na format, mm/dd/YYY or year. Okay lang naman po yun. Hindi na yun pwede tawaging inconsistent. Grabe naman. Kasi nga, nakalagay kasi dyan, babasahin niyo po, the system shall also determine the margins
font name, font size, and placement of the extension name, if any. Modifications as of insertion columns, blah, blah, blah. Kasi generated na nga yung nakalagay sa LIS. Sinunod lang ni ma'am yung structure doon. Pero hindi naman po problema yun eh. Ang problema po doon, magiging inconsistent po siya kapag po ang ginawa ni ma'am, inuna niya po yung digit ng day kaysa sa month. Kapag po ganun ang ginawa ni ma'am or ni sir, saka po siya magiging inconsistent. Kasi yung mismong structure ng formatting, which is month, day, and year, ang binago ni ma'am. Yun po inconsistent. Pero the use of dash or the use of slash, hindi po yun siya issue. Napaka-inhumane naman ng mga checkers na yan. Shout out kay Ma'am Janet Sawan Namok. Shout out po, ma'am. Ito si ma'am. Masyadong active to si ma'am. Ha, na-inconsistent in tao ng among school. O yan. Condolence. Yung mga ganyang bagay, dapat inconsistent eh. Good evening, sir. Taga Talomo East here. Pa-shout out sa Gipa Manual in code sa SF5. Oh. Ayan. Ayan yung nasa screen. Ayan, pabasa nyo yan sa checker nyo. Clarify daw, pre. If a learner has an affidavit of undertaking due to past financial obligations, pre, and has not complied, will she be allowed to proceed to the next grade? Yes. Yes, of course. The learner will be allowed to proceed to the next grade, but unofficially enrolled. Ulitin ko po Kapag po with financial obligation yung bata sa private school, pero lumipat mo siya sa public school, tatanggapin siya ng public school as temporarily enrolled, pero it doesn't mean na retained yung bata kasi may utang siya. No. It means kung yung bata pumasa sa taon na yan, makaka-proceed siya sa next grade level. Pero unofficially. So, hindi po official yung enrollment niya, hindi po official yung promotion niya. Not unless lumabas po yung kanyang SF10 from the private school. Makakapag-move pa rin po siya the following next grade level. Mag-affidavit of undertaking naman po siya kasi may utang pa rin po siya sa private school. Bilang paggalang at pagbigay po natin ng halaga sa mga private schools as partner institutions po ng DepEd, bigyan po natin sila ng halaga by considering na yung mga nag-aral po sa kanila na lumipat sa private school, sa public school system natin na may mga utang, dapat naman pong bayaran yun. Kasi utang po yun. May involved po na pera doon. May investment din po yung mga private schools na ito sa pagbibigay ng ating yung karapatan na makapag-aral. Pero choice po kasi ng magulang na ipag-aral yung bata sa private school. Kaya bigyan po natin ng halaga yung private school na masingil din po yung mga may utang sa kanila na lumipat na po sa atin sa public school. Next, pa-shout out po, sir. Ma'am Eliza May Joseph Florin. Shout out po sa inyo, ma'am. Kung private siya, sir, Annex 3 siya, affidavit of undertaking, pero public dapat ihatag ng SF10 Jude, sir. Kay public man ta. Yes, of course. Walay temporary enrollment from public to public. Wala po tayong temporarily enrolled na student kung nagmula po siya sa public school. Kung public to public po yung movement ng bata from one school to another, from transferring from one school to another, wala pong temporary enrolled na status para dyan. Yung bata po, mananatili pong libre yung pag-aaral niya. So yung SF10 niya po hindi pwedeng i-hold ng sino mang public school. Kailangan po niya itong ipadala. Maliban lamang po kung yung sitwasyon ay yung bata, bago siya lumipat sa public school ngayon, ay nagmula po sa private school at WFO with financial obligations. And then, if that's the case, wala naman talagang mai-release, mailalabas na school from 10 yung public school na yon kasi wala silang record ng bata mula sa private school. Shout out po, Sir Weds. Sir Edward, hello po, Sir Edward. Sir Edward Poras po from, ewan ko, Santa Santos siya. Shout out po. So anyway, let's continue. So tapos na tayo sa issue ng barangay certificate, no? So
Ang next naman is ito. Ito yung issue. I really hope na sana this is the last time na pag-usapan natin tong isyung ito. Ayokong pag-usapan to ng paulit-ulit eh. Itong issue na to eh. I-zoom ko ng konti. Kasi ito yung sagot eh. Ito yung sagot eh. Ang issue po regarding sa extension names. No, taon-taon na lang ito eh. Taon-taon. Kaya yan, nilabas ko na po yung memorandum circular. Itong memorandum circular po, nagmula mismo sa National Statistics Office. Sa kanila po yan galing. Sana nga po, huli na to. Ayoko na to pag-usapan ulit. Yung sa diploma, itong issue kasi sa diploma, kung ano po yung nandun sa birth certificate, yun talaga yung pagkakalagay sa diploma. Walang issue dun. Kung kahit isa lang ilagay yung junior, nasa first name ba, nasa last name ba, o itabi niya sa middle name yung junior na, bahala siya sa buhay niya. Kung sabihin ninyo na ganun din dapat yung pagkakagawa sa diploma, wala akong paki dun. Susundin namin yan, diploma yan eh. Kayo may alam sa guidelines na yan eh. Pero pagdating po sa school forms, lalong-lalo na po sa school form 10, ito po ang sinusunod namin. Kami po na-involve sa pag-design ng mga school forms. Ito po ang sinusunod namin. At ito rin po ang nakalagay sa DepEd Order number 58, Series of 2017. Ito rin po yung structure na sinusunod namin kasi nanggaling sa memorandum na ito kung paano po ang appropriate use involving junior, the second, the third, etc., etc. Yan po yung sinusunod namin. Kung paano nyo po isa-structure yung sa diploma, wala kaming paki doon. Hindi po ako makikialam doon. Susundin namin yan. Kung paano nyo po gagawin yun. Kung paano ilalagay yung junior, kahit ilagay nyo sa first name, middle name, o sa last name, wala kaming pake kung anong gusto nyo mangyari doon. Sa diploma na yun, kayo ang mas nakakaalam dyan. Pero when it comes to the school form 10, kami po may gawa ng form. Siguro, may karapatan kami to voice out what we believe should be done when it comes to completing, filling up the school form 10. Kasi kami yung may design. So, ano po, ito pong memorandum na ito, pinag-uusapan na po dyan, yung mga example, iba't ibang cases, like this one, yung pangalan ng bata, Juanito, yung pangalan ng papa, Juanito. If that's the case po, automatic, junior, yung bata. Nilagay po yan dito eh. Junior po, automatic yung bata. Kapag po ganyan, yung bata may junior. Tapos yung papa, walang junior, yung papa niya, Ramoncito. Ibig sabihin po niyan, yung junior, hindi maaaring extension name. Second name po siya. Kasi yung tatay, Ramoncito eh. Kung mapapansin nyo po sa bawat cases dito, name of child, name of father. Name of child, name of father. Name of daughter, name of father. Name of from junior to junior. Kanino po involved ito? Father's first name. Puro father's first name yung pinag-uusapan tungkol sa pangalan ng bata. Hindi involved yung pangalan ng nanay. Ibig sabihin, yung tinitingnan po nitong memorandum circular na ito, maliwanag po, tinitingnan kung yung bata, yung junior ng bata, ay magiging extension name o hindi, based on the name of the father. I-focus ko yung mukha ko. I-focus ko yung mukha ko. Para mas marinig yung bawat labtik ng dila ko. Paliliwanag natin ng paulit-ulit. Nakalagay po
sa PSA Memorandum Circular na yon, sa 4 at 5 cases na nandun, maliwanag, kinukumpare yung pagiging junior ng bata sa pangalan ng tatay niya. Ikukumpara sa pangalan ng tatay niya. Kapag po pareho, completely identical, yung pangalan ng bata sa pangalan ng tatay niya, junior po yun, automatic extension name po agad yun. Maliwanag po yan. Ano pong mahirap intindihin dun? Kung sa diploma, tingnan nyo kung paano nilagay sa birth certificate, yung junior, saan nyo ilalagay? Wala kaming pake. Okay, so be it. Bahala kayo. But when it comes to the school form 10, sinusunod namin kung ano yung nakalagay sa LIS. Kasi sa LIS, kailangan lagyan ang extension name kung may extension name ang bata. Kung may junior ang pangalan ng bata, titingnan agad ni teacher kung yung pangalan ng bata at ang pangalan ng tatay niya completely identical. Completely identical. As in, pareho. Pangalan ng tatay, Ramon. Pangalan ng anak, Ramon. Junior po yun. Automatic junior po yun. Yung junior na yon ilalagay sa extension name. Hindi po siya karugtong ng pangalan lang niya. Extension name po siya automatically. Bahala po kayo sa diploma. Pero sa LIS po kasi, kailangan namin i-recognize yun. Kasi mayroong specific data element sa form na paglalagyan ng junior. At kabastusan sa magulang, sa tatay ng bata. Kung sinabi ng tatay, junior yung anak ko, tapos hindi nyo i-recognize na junior yung anak ko, sino kayo? Sige nga, sinong mas nakakakilala sa bata? Sa sobrang pagmamahal ng nanay at tatay sa bata, ipinangalan nilang junior yung bata na nagmula sa pangalan ng tatay. Tapos ngayon, ayaw niyong tanggapin? Sino kayo? Kaya naglabas ng memorandum circular yung PSA. Kasi may mga magulang na gustong tawagin nilang junior yung anak nila, kaso hindi maging junior kasi hindi pareho yung pangalan ng bata at saka yung tatay niya. Kaya sinasabi ng PSA, kung gusto nyo tawagin junior yung bata, junior siya as a second name, but not as an extension name. Yun po yung point dun. Regardless of may kama ba siya or may tuldok siya. Kasi ang identification po ng kama is to separate both names. Yun po yung purpose ng kama. In the same token, na yung Maria, nilagay yung MA dot. Yung Maria, tinuldukan yun siya kasi it's used to shorten the word Maria or the name Maria. Ginawa na lang siyang MA dot. Excuse me. Yun yung purpose doon. It only needs common sense. Uulitin po namin, kapag LIS at school form 10 ang pag-uusapan, we highly value the PSA, the birth certificate. So much so that we look into the first name of the father and compare it with the first name of the son. Kung sadya nga bang yung junior niya ay extension name o hindi. Ang ginawa po kasi daw ng mga checkers,
iginawa nilang second name ang lahat ng JR. Kahit kapareho ang pangalan sa tatay. Ang tanong ko po sa inyo, sino po may sabi sa inyo? For the last 6 years, since last year, na in-invite po ako as a resource person about DO58, paulit-ulit ko po yung binabanggit. Tingnan ang birth certificate ng bata, yung equivalent form ng bata, yung pangalan ng tatay ng bata. To the extent that I even gave teachers guidance kung anong isasabihin nila sa magulang kapag i-insist ng magulang na hindi nga junior yung bata or junior yung bata pero hindi na-recognize sa PSA. In-advise na natin sila anong mga forms ang kailangan i-request ng magulang sa PSA para makorek yung typo error sa pangalan ng bata. We are not here to evaluate na lahat ng pangalan automatic second name lang yung junior. Hindi po, hindi pwede yun. Kasi titingnan natin yung pangalan ng tatay. Hindi ko maintindihan sinong nag-advise sa inyo ng ganyan. Meron ngang abogado who was actually popular last year na ginamit na legal basis ng central office when they discussed extension names. Ginawa nila, hinhighlight nila yung video ng abogadong yun. Sinama nila sa presentation nila sa orientation. It was a lawyer who discussed na kailangan nga tingnan yung birth certificate ng bata, yung pangalan ng tatay. I-compare silang dalawa bago i-identify kung junior yung bata or hindi. Kasi yung PSA birth certificate, wala naman kasing element doon na naglalagay kung saan dapat ilagay yung extension name. Wala eh. And sa kadami-dami ba naman ng pangalan sa mundo, bakit gustong-gusto natin ng junior? But regardless, karapatan na magulang ang bigyan ng pangalan ng kanilang mga anak. Prerogative nila yon. So, part po yun ng kanilang privilege and right as a parent. So, kung gusto nilang gawing junior, then so be it. Pero tayo po na tumatanggap ng document, hindi natin pwedeng sabihin, basta junior. Hindi to junior, second name na to. Kasi dito yung nakalagay yung sa birth. No. You do not have that authority over the name of the child. Hindi kayo yung nagbigay ng pangalan sa bata. Magtanong kayo sa magulang. Kung ayaw nyo magtanong sa magulang, tingnan nyo yung pangalan ng tatay. Yun yung options nyo. That's the only option you have. Sa pag-create naman ng diploma, wala akong alam dyan. Yung sinasabi ninyo na susundin ko ano yung structure sa birth certificate, then so be it. Sundin nyo dyan. Pero when it comes to the LIS and the SF10, kami na involved doon. Ito po yung ginamit naming standards. Ito po yung ginamit naming guidelines. Unless you have a correct structure na sinasabi na ganito din dapat ang paggawa sa sa SF10 and the LIS, sige, pakita nyo sa amin. Baka naging ignorante yung mga may gawa ng SF10. Baka kami yung ignorante, di namin yan alam. Sige, pakita nyo po sa amin. Gusto namin makita, sige please, labas nyo po yung guidelines. Hirap kasi yung nagmamagaling, hindi naman sila yung involved sa paggawa ng form. Yun yung ayaw, yun yung nakakainis. So I hope that's clear. Taon-taon, parati yung junior pinag-uusapan. Nakakainis. Magbabasa ko ulit ng mga comment dito. Mga shoutouts. Daghan jud conscious anang junior. Shoutout po Sir Weds. Shoutout din po sa inyo. Ako si Katkat. Katkat! Shoutout din po sa inyo, ma'am. Hindi naman po yan confusing eh. Kailangan lang po yan siya ng sentido common. What if, sir, transferred in ang bata second quarter sa amin from private school? Tapos, temporary enrolled siya kasi may financial obligation. Pero walang binigay na temporary card from them.
are we allowed to ask the first quarter grade po sa kanila? Hindi kasi magbigay si teacher ng final rating po. Yes, you may request the first quarter grades of the learner from the private school kahit may utang sila. Eh sir, ayaw ibigay. Itanong nyo na lang, ma'am, sir, may bagsak ba ang bata sa learning areas niya? Para po malaman namin kasi kahit po temporary enrolled siya sa public school, gusto namin malaman kung may bagsak siya. Baka kasi po hindi niya mahabol, mariretain siya or what. Gusto lang namin malaman kung may bagsak ba siya. Kapag sinabi ng school, meron, then pwede niyo tanungin kung anong learning area, ilang learning area or what. Sabi ng school na wala naman, okay lang. Sige po, maraming salamat po. So, may immediate presumption kayo na ang minimum grade ng bata sa lahat ng learning area na yun, 75. Kasi temporary enrolled lang siya eh. So, yun yung okay, at least pasado yung bata sa lahat ng learning areas niya. Okay na to. So, sa second to fourth quarter niya, meron kayong benchmark. Kung yung bata, may possibility ba na bumagsak o hindi. Yun po yun. Kasi temporary report card lang namin din na meron ng bata eh. Yun lang yung importante. Kasi may karapatan talaga ang school, yung private school na hindi magbigay ng grades ng bata. Pero marami namang mga private school na nadadaan sa mabuting usapan. Usapin nyo lang, ipaintindi nyo lang, hindi po kami hihingi ng record ng bata, sir, ma'am. Gusto lang po talaga namin malaman kung ano yung grades ng bata para po malaman namin kung yung bata, maaari po niya bang matapos yung buong taon para next year, kahit po temporary enrolled siya, mapagpapatuloy niya pa rin po yung pag-aaral niya habang po naghahanap ng paraan yung magulang na mabayaran po yung utang sa inyo. Hindi naman po namin siya officially graduate kapag hindi pa po bayad sa inyo eh. Hindi naman po talaga pwedeng i-officially graduate yung bata kung matapos niya po yung elementary. At kahit po umabot po siya ng junior high school, hindi naman po talaga siya officially graduated eh. Kasi may utang pa po siya sa inyo. So, kailangan talaga yung bayaran na magulang. Kailangan lang yan, kausapin nyo na mabuti yung private school. Marami po nadadaan sa mabuting usapan. Actually, pagdating sa diploma, yan din naman po ang sinusunod. Basta pag ang una ang name, sa dulo ang junior, while pag una ang last name, sa tabi ng first name ang junior, yun na nga. The issue is, wala akong problema sa diploma. Ang issue is, yung mga nagsasabi ngayon na lahat ng junior sa birth certificate, regardless of pareho ang pangalan ng bata sa kanyang papa o hindi, automatic second name. Hindi siya extension name. Yun yung issue dito. Kaya ang ginagawa, pati sa LIS, hindi dinideclare na extension name yung bata. And then, ang ending, ginawa, inconsistency, yung SF10 ng bata. Yung SF10 sumusunod sa DepEd Order number 58. And mayroong structure ang SF1 para malaman mo kung ginawa bang second name ang junior or ginawa siyang extension name. Kung alam mo paano magbasa ng LIS School Form 1, malalaman mo kung saan nilagay ni teacher yung junior. Sa extension name box ba? Or sa first name box? Malalaman mo po yan. Good eve po, sir. Good evening po, Ma'am Beverly Blando. Magandang gabi po sa'yo. Pati period o kama sa junior, apilon o check. Kailangan kasi natin maging maliwanag. Kaya nga, pag tinanggap nyo yung birth certificate sa magulang, tanong nyo rin yung magulang, ano itong kama dito? Kung sabihin ng magulang, kasama yan sa pangalan niya, di, kailangan, nandun talaga yung kama. Nandun talaga yung period. Pero pag sinabi ng magulang, kasi sir, junior yan siya kaya may kama dyan. Yun yung ginawa ng PSA to identify it as an extension name. Yun. Kasi walang box para sa extension name sa PSA form.
Clear? Again, gamitan ng common sense, sentido común. Ang issue dito is sa DO 58, School Form 10, and the LIS, ha? Labas ako sa diploma. Kung paano nyo i-structure yan. Go. Pero LIS, SF10, more than 10 years na po namin itong kinakain. Nag-retire na po yung tatay ng mga school forms. Nagtatrabaho na po ngayon sa Australia, sa isang company from Australia, as a private company na. Yan na po yung ulit-ulit na sinaksak po nila sa amin. Bilang kabilang ng kabahagi ng school forms re-engineering team. Tsaka basahin nyo po yung DO58. Yung mahirap kapag checker ka, magbasa ka. Kapag ino-orient ka, makinig ka. Iba kasi, sumasama na yung posisyon tsaka yung ulo. Tumaas yung posisyon, tumaas din yung ulo. Hindi na marunong lumingon sa baba, nakatingala na parati. Kahit hindi sila yung inorient, kaya sila na lang yung binigyan ng re-echo, kasi hindi sila yung mga pinili na part sa National TWG. Alam nga naman kayo na lang lahat parati. So, sa lahat ng programa ng DepEd, kayo tawagin. O sige nga, tingnan natin kung paano nyo yung balansehin. Kaya problema Ay, nako. Ayun. Those were the common issues and concerns that were observed during the school forms checking this school year 2024-2025. So, before I end, una, I advise everyone, be a checker or not, checker ka man o hindi, basahin niyo po yung mga policy guidelines. Knowledge is power. Being well-informed keeps you safe, keeps you guided, keeps you on the right lane. Alam mo kung ano yung hahanapin, alam mo kung ano yung kailangan mong ibigay. Kasi well-informed ka sa policies. So magbasa lang po tayo ng mga policy guidelines. Example, kasi checking. So basahin niyo po yung mga policy guidelines about the school forms. DO11, DO3, DO58. Sa computation ng grades, DO8, Series of 2015. Sa mga transfer of records, DO54, Series of 2016. Yun lang basahin mo, yung mga guidelines na yun. Ang problema lang kasi is tinitingnan kasi ang haba ng DepEd order. Hindi mo naman kailangan basahin yun agad sa isang upuan Kung ayaw mo magbasa lahat, dahan-dahan. Ngayon, isang page, mamaya, isang page na naman. Hindi naman yan contest. Ang kailangan dyan, ma-digest. Yung laman, ma-digest. Ang mahirap kung hindi ka talaga magbasa. Yung iba kasi, tingnan ko na lang sa Facebook, ano nang mangyayari, yun na lang basahin ko. Yung snippet-snippet na lang. Yun. It is a protection sa teachers kapag alam niya po kung ano ang kailangan i-check sa kanya, ano ang i-monitor sa kanya, ano ang i-evaluate sa kanya, kung alam niya po yung policy behind it. So, that's the first thing. Magbasa po kayo. Checker ba kayo o hindi, at least alam nyo. That's the first thing. Second, learn how to ask. Matuto po kayong magtanong. Kapag sinabing inconsistency, bakit? Pag sinabi nila, ay kasi hindi nyo po nilagay ito dito kasi dapat ganito po yan. Saan po yan sa policy mababasa? Tanong nyo yun. Bakit? Kasi po, baka hindi ko po nakita sa DO58, yung sa School Form 10, na ganyan po pala dapat. Saan po siya banda dun? Kasi kung hindi ka po nila masagot, kung anong policy mismo ang dapat na sundin, ibig sabihin, walang policy nun.
Ano niya lang yun, sa Bisaya pa, buot-buot niya lang yun. Gawa-gawa niya lang yun. Opinion niya yun. Wala yung legal basis. Kaya yun, magtuto po kayo magtanong. Karapatan nyo pong magtanong. Kasi po, karapatan nyo pong maging informed. Hawak-hawak ko na po yung suklay ko. Kasi karapatan nyo pong maging informed. Yun po yun. Okay? And last but not the least, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Ha? Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Always always stand your ground. Kapag alam nyo pong mali, huwag nyo pong hayaang ipagpatuloy ang mali. Kasi po, ang mangyayari niyan, hindi po mababago yung mga pagkakamali. Pero make sure talagang mali. Kapag hindi nyo po magawang i-identify na mali, ay huwag na po kayong umabante. Atras. Keep yourself informed muna. Kapag sure po kayo na tama kayo, pinag-aralan nyo, well-informed po kayo, at nung tinanong nyo po sila, wala silang masagot, then stand your ground. Pwede nyo naman sabihin, baka po pwede, wag nyo po muna sigurong i-declare na inconsistent or incomplete po ito. Kasi hindi po tayo sure sa legal basis. O kaya magtanong po tayo sa division. Sa mga nag-orient po, kung ano po ba talaga ang dapat. Baka po kasi magkamali tayo, nakalimutan natin. Normal lang naman po sa tao ang makalimot eh. Baka po nakalimutan lang po natin na binanggit po pala yan. Kung hindi nila matanggap yun, kayo na bahala kung sundin yung gawin. I will not advise. Baka kung ako, iba yung gagawin ko. Ako yun. So, syempre, kasi sabihin ko talaga, alangan naman, hello! Ang sakit naman, parang, ang hirap kasi siguro po, sa part ko, di ba? Sa part ko rin, kung kayo din po sa part ko, ang hirap siguro na ikaw yung nagluto nung dish, inihain mo, pinakain nila, to sasabihin ng isa, ay hindi, ang ginawa dito, hindi to nilagyan hindi to nilagyan ng parsley. Ano lang yan talaga, salt, pepper lang talaga. So, syempre, tapos ang sasabihan, ikaw pa, tatanungin ko, paano po niyan ginawang pagtimpla na walang parsley? Sasabihin kong ganun. Ay, basta ganyan yan. So syempre, hindi ako mapapakali. Ako yung nagluto eh. So kung kayo, siguro sa inyong end, depende na sa inyo yung gagawin nyo. But those are the 3 things that I would always advise. 1, keep informed. Be knowledgeable. 2, learn to ask. Hindi masama ang magtanong. And lastly, stand your ground. If you know what's right, ipaglaban nyo po ang tama. Kasi hindi mababago yung maling practice kung walang taong magsasabing mali ito. Walang taong magbabago ng mga pagkakamaling ito. Hindi po magiging straight yung kahoy kapag po pipilitin po natin siyang baligin. Yun lang po. Thank you very much for joining me tonight. Ay, wait. Before anything else, Central Office. Alam ko, we're friends. And some of you are actually watching my videos and watching me live. Alam ko, hindi lang kayo nag-comment. Minsan, sa na lang, kwento-kwentuhan na lang natin. Sana po, lagyan natin ng konting pangil. Lagyan natin ng konting pangil yung policy. Kasi,
Mahirap po yung sa field ba, kami sa baba, na kahit anong laban namin sa kung ano po yung tama, eh, hindi naman po kasi hindi po pinapakinggan. Kasi may mga iba, mangilan-ngilan lang naman po, hindi naman po lahat. May mga mangilan-ngilan lang naman po na medyo ayaw nilang ituwid yung kanilang mga pagkakamali. So sana po sa mga policy natin next time, especially po kapag involved yung mga teachers and learners, kapag po mayroong violation sa policy, saka po pwede lagyan natin ng konting pangil. Konting pangil lang. Kahit konting pangil lang. Para naman po, makurot-kurot, makagat-kagat naman yung mga sumusuway sa mga policy po natin. Kasi we all want our tawag nito? Our harmonious working relationship with one another be, yung parang consistent all throughout our lives as public servants. Yun naman po yung gusto ng policy, di ba? Na maganda yung pakikitungo natin sa bawat isa, maganda yung working environment natin, maganda yung structure ng mga trabaho natin. Di ba? Yun lang naman yung talagang objective ng policy eh. Para makatulong din talaga sa ating lahat eh. Pero sana, yung mga ayaw naman sumunod, kagat-kagatin din ng konti ng mga pangil natin. Baka pwede naman lagyan ng konting pangil, kahit konti lang. Kahit kagat lang ng lamok na may dengue. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Magandang gabi sa inyong lahat. Teacher Rose Ann, shout out din po sa inyo. Salamat po sa panonood sa ating broadcast ngayong gabi. Ako po ang inyong isang tagapaglingkod na nagmula po dito sa Mindanao, Sub-Saharan Mindanao. Walang iba, si Sir Wedsmer po from Davao City. Maraming salamat sa panunood at magandang gabi po sa inyong lahat. Congratulations for completing the school forms checking for the school year 2024-2025. Bye-bye!